Hey, good evening once again to all ka-health. Dinood tayo para sa konting talakayan patungkol po dun sa ating kalusugan at yung diet and exercise. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay lagi nating sinasalang-alang as we invest in our health, no? May edad man o wala, napakahalaga po ng diet and exercise. Proper diet, tamang pagkain, at saka po yung galaw-galaw, mga exercise. Ako po sa level ko, ako po'y galing sa gym ngayon dahil iba yung aking program. Pero sa mga baguhan na low carbs, pwede po yan cardio, lakad lang, walk-walk lang, tapos konting building ng muscle, okay? So, pagka kayo nag-decide na mag-exercise, hindi lang kayo magde-decide, kundi gagawin mo. Ang pinakamahirap po yung first step. Pagka nawala ang motivation mo, titigil ka kasi hindi mo makikita kagad ang mga resulta ng iyong ginagawa. Pero huwag kayong maiinip. No? Kung ang level mo naman ay meron kang diabetes, meron kang ibang karamdaman na hindi pwede sa iyo yung mga intermittent fasting, hindi pwede sa iyo masyadong magbubuhat ng husto. Kasi ako po, ang level ko ay building muscle saka crunches. Yung mapanatili, maging firm, at saka yung tamang pagkain para ma-inspire tayo. Dito po sa workout ko, nakaka-inspire, no? Kasi bakit? Meron akong nire-reach na goal. So, maniwala kayo, ang ating kasi kalagayan ngayon nakaka-stress itong panahon natin ito. Kaya minsan sinabi ko sa inyo, abnormal reaction to an abnormal situations is now a normal behavior. Nagre-react ka lang sa mga sitwasyon, reactive, hindi proactive. Nagre-react ka lang sa mga circumstances, and then that serves as a divine defense mechanism, rather. So, yung ating defense mechanism, ibig sabihin, meron kang mga nakikita na magre-react ka automatically, parang reflex or defense mechanism natin lagi. Gumagana yan. Ang ating katawan, meron din ganon, yung immunity at saka po yung nagre-react siya sa kung anong pumapasok sa ating katawan. So, dapat reactionary tayo, reactive, hindi proactive. Proactive pala, hindi reactive. So, ganon din sa kalusugan, yung ating immune system, ang ating depensa. Pag humina ito, papasok ang mga sakit, karamdaman. Pero pwedeng gumaling at lumakas uli ang iyong kalusugan kahit na ikaw ay nagkakaedad na. Kaya tayo nanghihina pagka nagkakaedad kasi hindi natin alam kung ano ang dapat natin kainin. Hindi tayo nag-i-invest sa ating health at saka hindi natin alam kung anong klaseng programa o anong klaseng diet ang gagawin. So, para bang tinanggap na lang natin na may sakit tayo at lagi na lang tayo nanghihina, it's all in the mind, ano? Nagre-react ka abnormal, pero ngayon nagiging normal yun kasi nga, yun yung kapaligiran, yung environment. Nagre-react ka doon. Pero makita natin ay kung if we will change our lifestyle, ay pwedeng may mga gumaling na reversible na mga sakit para hindi ka forever nasa maintenance. Na uubos ang iyong ipon pambili ng gamot at saka habang buhay kang iinom ng gamot, madadali naman ang kidney mo. Sapagat lahat po ng iniinom natin, maintenance, vitamins, lahat po may side effect. Lahat. So, hindi pa pwedeng walang side effect. Na itong gamot na ito ay nagpapa-maintain, control, pero meron din side effect. Kaya hindi natin pwedeng iasa sa lahat sa gamot sapagkat manghihina po tayo. Hindi na tayo nagbibuild ng muscle, lalaylaya, hihina ka, makukuba ka, hirap ka maglakad, mabagal na pagkilos. So, yan ang ating kapaligiran. So, ako po ay sa tagal ko na rin nag-workout sa gym, meron akong, kasi ang kailangan ko ngayon ay more on protein. Ibig sabihin, yan, yung mga beef, yan, pinanggagalingan yan ng protein at saka yung mga collagen tulad ng mga
natural supplement o kaya yung mga pagkain na mataas ang collagen. So, hindi ko sinasabing magmukha tayong bata, pero pagka pumayat ka magmumukha kang bata, eh. Kasi nga lumiit yung mukha mo, pati boses mo. Pero ako nung ako po ay, nag-workout, nag-calorie deficit ako, pumayat ako, parang teenager. Pero nung ako'y mag-workout na, ang nakita ko mukha akong matanda. Bakit? Sa simula po 'yun kasi lumaylay yung mga balat mo, hindi naman sanay ang balat mo sa mukha na yan, ganyan. Eh, kaso nga na tinunaw yung fats, nananatili yung balat, kaya dapat continuous ang workout. So ako po may ginagamit na mga protein bukod po dun sa pagkain 'no. Basta ako low carbs, hindi ko sinabing no carbs. Meron akong rice, shirataki rice, meron akong almond bread. At pag ako ay gusto ko mag-build ng muscle at matunaw yung mga fats na nakabalot sa ating katawan, ay meron po tayong gagawin. Sa akin kasi yung calorie deficit, mas mababang antas na standard. Kung meron po apps ngayon na pwede mong ma-detect ilan ang calories to. Magbabasa tayo. Baka nga no sugar pero taas naman ang calories o hindi ka pa rin papayat. So ako naman, nagbi-build na ako ng muscle. So, gumagamit ako ng mga protein, tulad nitong whey. No, whey ito. Parang chocolate yan. Meron vanilla niyan na nagsusupport upang yung muscle mo ay lumitaw. At ito naman ay creatine. No? Gusto mong makita yung mga muscle mo na nasa loob, ay tutulungan ka ng mga supplement na ito. Pero hindi ka aasa dito sapagkat kinakailangan i-work out mo yan. Sabi mo nga, pagdating sa calorie deficit, yung pagpayat, ang huling-huling tutunawin yan kapag tayo ay mababaan na yung calories natin, intake, ay huling-huli itong visceral fat. Napakahirap po nito, lalo na kung mabagal ng ating metabolismo, ay hindi katulad ng mga teenager, ay napakahirap i-work out yan. Ibig sabihin, may, ang totoo niyan ay yung pagkain, hindi lamang yung gym o workout. So, pinanatili yung lakas natin, pero ang culprit talaga, pagkain. Maling pagkain, maling galaw, may sakit ka balang araw. Bata-bata pa natin para humina ang kalusugan. Napakarami dyan, 70, 80, malakas pa rin. Bakit? Nag-invest sila sa lumalaban sila. May cancer, lumalaban sila sa pamagitan ng workout. No? So, yung level ko ng workout, una, light lang. Uh, low intensity. Pero ngayon, 2 hours ako sa gym, ay tumataas din yung level ko. Bakit? Pagka hindi na ako nakakaramdam ng pain, dinadagdagan ko yung weight. Pero alam ko kung hanggang saan lamang. Ayoko namang magmukhang T-Rex, no? Na laki ng katawan, pero yung mga kamay mo, liit-liit. No? Dapat balance yan, pati yung paa. Yung iba kasi, maganda katawan, malaki katawan, pero payat yung, walang muscle yung bindi. So ako, lahat yan ay shoulder, crunches, tapos yung mga yung curls o kaya yung bench press at saka yung yung pagbi-build ng muscle, no? So kaya nga ini-introduce ito ay gumagamit ako nito. Baliktad. Whey po 'yan, protein 'yan. Ang protein makukuha mo 'yan sa itlog, sa beef, lalong-lalo na yung mga steak, pero hindi mo siya lalagyan ng sarsa. Ito naman creatine ay para mag-build pa yung muscle mo habang nag-workout ka, ay ito yung lawit ng muscle mass mo. Dati kasi yung ating muscle mass ay nakatago talaga. Hindi po kaya yan ng 2 buwan. Lalo na sa may edad na. Hindi kaya yan. Maghihintay ka, never give up. Magkakaroon na resulta, benefits yan. Na ibang tao makapasin man, ikaw hindi. Yung sasalamin ka, mataba ko pa rin. Bakit gano'n? Hindi nagtatransform. Bakit? Nakaka2 buwan ka pa lang eh. Susuko ka na. Bakit? Kasi nga, ang tingin mo walang result. Alam nyo, even in small things,
Pag consistent tayo, merong result. What you kaya nga, what you eat, ano man yung pinapasok mo, garbage in, garbage out. Ano man yung pinapasok mo sa katawan mo, yun ang magde-define ng pagkatao mo, ng kalusugan mo. Maaaring genetic na napakahirap magpapayat o kaya magpalitaw ng muscle, pero tsatsagain mo lang, mag-workout ka. Okay, magtatatlong taon na po ako sa pag-workout at determined ako, persistent ako, consistent ako, nag-endure ako. Noong una, na-discourage ako kasi hindi ko malaman kung sino susundin ko. Hindi ko malaman kung ano talaga kakainin ko. Pero pumayat ako nung araw nung tinigilan ko talaga ang kanin tsaka pasta, yung mga at saka tinapay, tasty, lahat po yan ay hindi ko naman totally tinigil nung una. Kasi nagka-diabetes ako, binigyan ako ng gamot. Yung gamot ko, nakawala ng gana. Pumayat ako. Kasi dumating sa punto, 2 kutsarang kanin lang. O kaya naman sa pagka tinapay, yung wheat bread, isa lang. O kaya pag meron ka pambili, bili ka ng almond bread. Gawa ka ng almond bread. Yung mga noodles, lalo na yan, ano? O, hindi ka nga nagkanin, pero nagno-noodles ka pa. Ganon din po yun. Carbs din yun. So, kontian mo lang. In moderation, everything is permissible. At saka never give up. Huwag kang tingin ng tingin sa timbang. Kasi nagbabago yan from time to time, lalo na kung ikaw ay gumagamit na ng mga proteinang ganito, protein, saka itong creatine ay bibigat ang timbang mo dahil mabigat po yung muscle kaysa taba. So, paggamit ko nito, after ng aking workout, pero kahit na hindi ako nag-workout, pahinga ako isang araw, tuloy mo pa rin ang protein intake mo kasi mahalaga yun eh. Akala natin, pahinga ka kasi dapat pinapahinga ang muscle. Ang mare, 2 days o kaya 1 day para makarecover siya. Pag hindi, mariribinta yan. So, kahit na wala kang workout, yung protein mo, dagdagan mo pa rin. Okay? Itlog, yung egg, yan, marami naman talagang magagamit tayo na protina. Yan, kailangan na. Pero yung iba, hindi uubra sa protein. Bakit? Pag tumaas ang protina ng iba, ay ang problema sa kidney. Red meat ang kinakain, maalat, kakaroon ka ng edema. So, pagka hindi uubra sa iyo yung mga ganong klaseng pagkain eh. Ako, diabetic, hindi ako pwedeng intermittent fasting. Kaya nga, pagka tayo ay nagsisimula at saka tayo ay gusto nating maitama ang ating kalusugan, umalam tayo sa mga bagay. Hindi yung bara-barabay, tiyempo, tansya-tansya lang. Hindi mo pala alam na kung pala may sakit sa puso. Ako po dati ay meron ding bara sa puso. Nung ako'y pumayat at saka nag-exercise, kahit na yung cardio lang, walking lang sa treadmill, nawala. Nagpa-2D echo ko 2 beses eh. Wala yung kirot at bara. Kasi pag pumayat ka, yung mga nag-build up diyan sa loob ng ugat mo, kaya na-high blood tayo kasi sumasara, lumiliit. Kasi may naiiwan. So pagka ikaw ay pumayat at saka ikaw ay nag-workout, ay makita mo tutuloy yung daloy ng dugo mo ay maayos, nagpa-pump yung puso, yung blood mo sa puso. So, napakahalaga at ikaw ay maaring gumaling. Sabi ng iba, irreversible ang diabetes. Pero pag nagbago ng lifestyle, pwede. Pwede. Maraming possibilities. Yung kasi namang iba ay ayaw mag-exercise, ayaw mag-diet. Basta may gamot naman eh. Umaasa ka sa gamot, hindi ubra. Mamatay ka rin doon. So, lalo na kung gamot, synthetic, ay hindi naman yan yung mga supplement na natural eh. Oh. So, nakasasama. Pag tumaas ang protina mo, kidney. Pagka sobra ka sa mga ibuprofen, kidney.
panlinis din kasi yan katulad ng liver. Pagka hindi yan gumana ng husto, ay mataas ang protein mo, yung creatinine mo tumataas din. Okay? So mga ka-health, napakahalaga. I encourage you to work out also. Marami ng mga health advocate dyan. Ako'y may mga coach na nakikinig ako sa kanila, pinag-aaralan ko. Pero iba-iba ang approach nila eh. No? Malilito ka lang. So para hindi ka malito, mag-stick ka lang doon at tanong mo sa coach mo sa gym, mag-stick ka lang doon. Kasi pagka nasa tama ang workout mo, mas mabilis ang resulta. Pero pag mali ang iyong pag-work, hindi ka nagpaturo, basta buhat ka ng buhat dyan, basta lakad ka, minsan, hindi nakabubuti. Hindi nakabubuti. Sa mga coach dyan sa gym, ang ginagawa nila, gradual. Kung mainipin ka, kasi nga, no pain, no gain. Gusto mo magkaroon ka agad ng gain. At cardio ng husto, at saka nagbubuhat, at kung sila ay hindi nagpatingin sa doktor, meron pala silang problema sa puso, ay iba nadadali. Kaya kahit nag-gym ka, dapat alam mo ang karamdaman, nagpapa-check up ka. Ako bumigat ang timbang ko ngayon dahil doon sa muscle. Mas mabigat yung muscle kaysa sa taba. So sabi ko, may mga kinausap ako, sabi ko, bakit ganon? Imbis na bumaba ang timbang ko, tumaas ngayon. No? Gumagamit ka pala ng whey, creatine, at ikaw ay may mga muscle na, yung nag-firm na, pero minsan nakatago pa pagka genetic tabahin kayo, hindi yan nakalitaw, hindi katulad ng mga trabahador. Batak sila, kaya abs, meron sila, ganda yung katawan nila, yung shoulder nila, yung chest nila, hindi naman sila nag-gym. Kaya ang mga buhay ng tao ng araw, galaw-galaw. Lakad, sa malalayo. So, wala kang makikita nung araw na obese. Wala kang makikita nung araw na nagkasakit agad ng diabetes sa maagang edad. Okay? So, masisigla ang mga tao na inutos kasi ng Panginoon yan. Utos na tamang pagkain. Huwag kayo kakain nito. Bakit? Sa climate dito sa Israel, hindi pa pwede yan, baboy. No? Dahil nakasasama sa environment. Kaya inuutos sa Panginoon sa mga laws niya, huwag natin sirain ang ating katawan sapagkat ito ang ginagamit ni Lord. Kung malakas ka pa, marami ka pang magagawa. So mga ka-health, yung level ko, gumagamit na ako nitong protein. Bukod doon sa food, kasi hindi naman lahat dito sa bahay namin ay nagda-diet. So, nakapaligid sa akin yan. O kahit saan ako kumain, meron akong pili lang na kakainin ko. Alam ko yun. Salad, ganito, chicken, hanggat maaari, walang starch. Tapos ngayon, nagsimula na ako ng tubig lang ng tubig, tsaka tamang tulog. 7 to 8 hours na pahinga yan, kinabukasan, mag-workout ka, malakas ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na power nap. Yung mga nagtatrabaho sa office, pag break time, i-idlip yan. Kahit na 5 minutes lang. Wala pa. Para ma-regain mo yung strength mo. Hindi mo na kinakailangan uminom po ng mga energy drink. Pero nakaka-replenish yung ikaw ay nag-nap, malaking bagay, para mapagpatuloy mo ang ginagawa na hindi ka inaantok at tinatamad. Yan. Kaya ang hirap gumising sa umaga. Bakit? Kasi hindi tayo disiplinado. Ngayon, pati sa pagkain, kung hindi tayo disiplinado, may kahinatnan. Sa una, wala. Pero meron yan. Lahat ng bagay merong consequence. Inimbento ang gamot para panggamot, solusyon. Kaso, ang ginagawa ng maraming mga tao, lalo na yung mga addict, sinosobrahan nila yung dosage. Ginagamit nila for pleasure, hallucination, trip-trip, yan.
Pero ginawa at nilikha, including ang alak, ay nilikha bilang mga solusyon sa kalungkutan. Nandiyan yung downers, uppers, nandiyan yung pamparelax, tranquilizer. Yan ay inimbento para sa karamdaman sa sakit, tulong. Pero pagka ikaw ay addict, halimbawa, ang sabi ng doktor ay isang volume 10 lang bago matulog. Kung 5 volume 10, iba na ang tama mo doon. May tama na. Ang cough syrup ay nilikha na may codeine. Yan po ay gamot. Nung araw, over the counter kasi kaso mga addict isang bote, inumin niya, 120. Alam niyo yung tama ng cough syrup? Overdose yun eh. Kasi 2 kutsara lang inom noon. Solusyon yun eh. Kaya nga, yung mga inimbentong gamot na mga tranquilizer, yan ay ginagamot yung pansamantalang kalungkutan. Hindi yan nilikha para gamitin ng mga adik. Wala namang masama dun sa mga yan. Even marijuana nga sa mga mountain province eh. Pero tama ang kanilang gamit. Pagdating dito, ang mga marijuana kaya pinagbawal, inaabuso. Aabusuhin mo, iinom ka, hihitit ka, magtitake ka pa ng drugs, bangag ka. Pero yung mga gamot na yan, nilikha para tulungan tayo. Solusyon. Pero pagka inabuso mo yan, parang katawan natin, inaabuso natin. Malakas tayo ngayon, puyat ka ng puyat. Tapos kain ka ng kain kasi nakaupo ka lang, walang galaw. Order ka dito, order ka doon. At ang mga ino-order mo ay matataas sa calories, matataas ang trans fat, matataas din ang sugar. Sabi ng iba, hindi naman ako kumakain na ng matamis eh. Bakit tumataas pa rin? Bakit yung kanin ba matamis? Hindi. Yung pasta ba matamis? Hindi. So, hindi, ang sugar ay wag mo lagi na lang i-define na yan ay galing doon sa ating pagkakaroon ng mataas na blood sugar. Excuse me. Ganun po yun. Pag inabuso mo yan, meron kang paglalagyan. Tulad ngayon, buti nga po ngayon, mahigpit na mga drugstore. Dati mga over-the-counter lang yan eh. Ginagamit ng sobra sa paggamit. So every time na, ang payo ko ay habang maaga pa lamang, mag-invest ka na sa health mo. May cure naman. Kaso nga, kasi nga, ang nahanap natin, ang karamihan, instant talaga eh. No? Instant coffee. Kasi busy ka eh. Instant, yung mga noodles, busy ka. Yung mga makakain mo sa street na nakatayo ka lang, mabubusog ka. Ganun. Hindi natin nakikita kung ano ang mga sangkap niyan at paano yan niluto. So, yung ating mga nakagisna na yon yan ay problema ng maling turo sa atin. Marami nagpapatayan sa bigas ngayon. Pero kung tutuusin, yan ang culprit din dyan sa belly mo at dyan sa diabetes mo. Bili mo, nagkanin ka na, nagpasta ka pa. Para carbohydrates yun. Nagpansit canton ka pa, nagbihon ka pa, pinalaman mo pa sa tinapay. Tapos, kasi ang iba ay sinisisi, naku, ang tingin natin ang masasama, yung mga umiinom at naninigarilyo. Pero, hindi mo nakikita na walang pinagkaiba yan doon sa maling pagkain. Ang tingin natin kasi ay masama ka, bisyo yan eh. Pero yung pagkain, parang ang tingin natin, walang problema, pwede pagkain yan eh. So, hindi natin sinisisi. Ang sinisisi natin ngayon, yung mga, bawal yan.
taba, baboy, bawal yan. Oh. Ngayon, pagka nakita mo, hindi kami kumakain yan. Oh. Hindi kami umiinom ng alak. Pero, masarap kumain. So, babawiin na lang natin sa pagkain. Hanap tayo masarap. Yan, kahinaan ng tao talaga yung pagkain. Minsan ay hindi na natin nare-regulate. Basta tayo kakain, wala tayong pakialam kung hanggang yung amount na ating kakainin. Pagka ikaw ay stress o depressed, minsan bumabawi ka sa pagkain, hindi mo namamalayan, galit ka, kain ka na kain. Oh, kain ka na kain. Malungkot ka, kain ka lang, kain ka lang. Oh. So, ang nangyayari ay ginagawa nilang substitute ang pagkain. Ang pagkain ay ginagawa nilang substitute. Kasi nga, ang sisi natin para hindi masama ang kumain. Hanggat gusto mo at masasarapan ka, mali. Tinuruan kasi tayo ng bata tayo. Pagka talagang ayaw natin kumain ng gulay, tinotolerate tayo. Ang hihilingin mo, yung fast food. Spaghetti, burger, pizza. So, pagdating niya ng ilang edad, ang mabata po na may mga diabetes ngayon. Bakit? Puro fast food. Puro instant. Kasi pag umorder ka sa fast food, eto na. O kaya may number na, hintayin mo lang. Pero yung ikaw yung magluluto pa, hindi na. Kaya ang gusto natin ay yung mga nakaka-attract na walang exercise, walang diet, papayat ka. Patol naman tayo. Hindi po totoo yun. It's too good to be true na instant. Wala pong instant. Pagdating dyan, wala pong instant. Kaya nga kasi hindi mo madisiplina ang sarili mo. Bibili ka ng mga supplement o iniinom na tipong kasi ang offer ay walang exercise, walang diet, basta ginamit mo to 2 weeks, papayat ka. Bumay na. Dami ko rin na-order na ganyan, di pa rin ako pumayat eh. Nung diet ako talaga, nung una, low carbs. Pero kung tutuusin, kung ikaw ay wala pang sakit, everything pwede mo kainin in moderation. Konti lang. Konti lang. Kaso tayo, hindi tayo ganon. Basta makalamang ka lang, kakain ka sa buffet, kahit busog ka na, tingin mo, gutom ka pa. Alam nyo, uminom kayo ng tubig bago kumain. Hindi ka pala gutom. Nagke-crave ka, natukso ka sa picture, nakita mo yan sa social media, puntahan nga natin. So, pagka kinain mo yun, minsan ako, pagka kumain ako sa ganun, parang nahihilo ako. Ay, puno-puno ng betsyum pala yan. Pero meron naman, nagsasabi, wala kaming MSG. Kaya, sasarap ang pagkain. Pagka yan ay nalagyan ng betsin, ang sarap. Sabi nga sa tetay, bang sarap. Kaso chemical. Hindi mo alam na yun ay pag nasobra ka doon, mahihilo ka rin. Sa commercial, makita natin, papasa. Of course. Pero kaya mo naman magluto ng walang ganun. Pero masarap pa rin. Tama? Maraming masarap na. Sa diet ko nga po, yung aking program na low carbs, nung una, di masarap. Yung tinapay kaya ko, ang tabang. Order ako ng mga, kasi may sarili din akong noodles. Pwede akong gumawa ng sarili kong ramen. So, ang nakikita natin, yung sarap lang. Pero, hindi mo
iintindi yung pinasok mo sa katawan mo yan. May naiiwan, meron lumalabas. Yan. So, ang mga tao, hindi magkanda-ugaga. Ginagamit pa nga ang mga artista na pagka gumamit ka nito, minunguya lang, punta na ng Thailand para bumili ng talagang pampapayat, para hindi ka na mag-exercise, para yung ba para makonsente mo yung sarili mo. Eh, sino ba gusto mahirapan? Nagbabayad ka, bili mo sa gym, nasasaktan ka. Pero yung mga nakabubuti, hindi masarap maggulay. Mga bata, ayaw nila. Nakabubuti yun. So, bata pa lang, sinasabi kung ano yung lasot. Kaso nga, tayo, rice. Puro anli. Yung ulam mo, ang tipid sa ulam, lakas-lakas mo sa kanin. Alam niyo po ba nakakalog ako ng isang araw, misa sobra pa. Kasi, ang mga Pilipino, nasa rice. Hindi makakain ng walang rice. Eh, sino ba na naman ang hindi magkakanin sa sinigang na baboy? Kare-kare, kaldereta. Ako, pag kami nakakita ko kaldereta, talaga inaalis ko yung sarsa. Kain. O kaya naman, pag may sinigang, lalo na, ako, kung kakain ako ng sinigang at mare, katulad ng araw, yung sinampalok, talaga magpipisa ka na sa palok. Ngayon kasi, instant na eh. Lalagyan niya na lasang sinigang. Kare-kare. Yung araw, nagdidikdik na mani. Ngayon, may nabibili, lasang kare-kare. So, walang ibang pwedeng masisi dyan, kundi yung nakagisna natin, tayo sa sarili natin, at yung mga hindi naintindihan ng mga nauna sa atin, lalo na mga magulang natin. Kasi nga, ang masama lang sa kanila, sigarilyo at alak. Wala silang makitang masama na kumain ka ng masarap. O bakit ngayon nung pagtumanda ka, lahat na bawal. Mahina ka pa, ubos pa pera mo. Kung ngayon pa lang, nadidisiplina na tayo, anong dapat ko kainin? Anong dapat ko kainin? Hindi natin ginagawa yun. Hindi natin sinusukat. Parang dead ma lang tayo. Narinig ko na yan. Ayun, namatay din. So, hindi natin sinusukat ang lahat. Ngayong Pasko, ay marami na naman di magkanda-ugaga. Araw-araw yan, puro kain na yan. Nagsimula na yan. Pagdating ng next year, ang daming nakapila sa drugstore at saka sa clinic. Bakit? Sinamantala mo yun. Pwede mo namang pigilan ang sarili mo na tumikim-tikim ka lang. O kaya, kung ikaw ay gusto mo kumain at sirain mo muna diet mo ngayong Kapaskuhan, nung September pa lang, dapat sinisimulan mo na, inihahanda mo na sarili mo. Yan. Para pagdating ng December, pwede kang kumain. Hindi nga eh. Yung iba, September, nagpapapayat. Yan. Bakit? Inihahanda nila ang sarili nila para sa matinding labanan ng kainan. Kasi nakalatag sa atin lahat dyan. Dami magbibigay, mga hamon, tapos ay keso de bola, marami nagbibigay. Ang pagkain talagang buwabahan ng pagkain. Sa opisina, sa eskwela, sa bahay, may mga reunion, tapos Pasko, yan. So, nakakalimutan natin yung ating commitment. Pero kung ako ay determined, nag-commit ako eh. Sinabi ko sa sarili ko, kahit wala akong nakikita kasama ko na mag-motivate sa akin, ay pupunta ako talaga sa gym. Minsan tinatatawag ko, tulad kanina,
parang maulan ngayon. Masarap matulog ngayon. Masarap matulog, masarap kumain. Yan. So, ayaw nating masira yung ating diskarte. Kaya, saan ba makakabili ng ganito para pumayat ako? Yung iba naman, sige, magpa-liposuction ka. Eh, di pumayat. After 1 month, 3 months, bumabalik. Bakit? Hindi naman niya binago yung kanyang pagkain eh. Oh. So, ilang beses ka nang nagpa-lipo. Pumapayat ka, pero babalik uli. Oh, rest back. At pagka rest back yan, mas malala ka pa kaysa dati. Mawawalan ka ng pag-asa, madi-discourage ka, susuko ka, suko na ako. Hayaan mo nang tumaba, basta masarap ang pagkain. Eh, paano ko mamatay? Di baling mamatay, namatay naman ako sa sarap. Ganun ba ang isipan natin? Yung ba ang ating mindset? Nung araw ako, ganun din ang mindset ko. Eat, drink, and be merry. Meron pa ang kanta eh. Sa langit, wala ng beer. In heaven, there is no beer. That's why you drink it here. Eh ba't? Sigurado ka ba sa langit pupunta? Sasabihin mo, walang beer doon. Oh. So, hanap mo, beer house. Hindi langit yun. Yung mga drugs, feeling langit lang. Oh. Out of reality. Oh. Pero ikaw naman ay normal ka. Kaya mas mabuting disiplina. Sa spiritual life, meron tayong spiritual discipline. So maganda yung tayo ay naghahanda. Marami akong natutunan habang nag-gym ako, nakafocus ako, naglalagay ako ng goal ko. Gusto ko after 6 months ay may matransform pa uli sa aking katawan. Bukod sa ngayon, kinukunan ko yan kada buwan. Ito ako noon. Ito ako ngayon. Oh. So, meron akong katibayan na kung paano nag-progress. Yan. May inspire ka pagka kasi ng araw. Kaya mga nagsasalamin sila. Ang sarap kasi tignan dahil na-transform ka. Nagbago katawan mo. Kasi nga, I want to tell you this. Nothing is impossible. That's why I never give up. Never. Just continue. Do it, and do it. Oh. Makaka-ano ka rin. Makaka-home run ka rin. Hindi ka makashoot-shoot eh. Lahat na ng kaparaanan ginawa mo. Kasi nga, ayaw mong palitan ang lifestyle mo. Oh. Alam niyo, may kinalaman sa spiritual yan. Sa mental. Oh. Ako lahat, mula ulo hanggang baba, may sakit. Pero yung workout, nakakadagdag ng buhay yan. 80 years old, nag-workout pa. May abs pa. Bakit? Kasi pinalakas nila ang kanilang sarili. At ngayon, pag nakita nyo, hahangan lahat. So, ibebenta mo sarili mo. Yan. Alam nyo, ganito ginawa ko. Ito ginamit ko. Yan. Pero, kasi meron nabibili dati yung fit. Basta yung juice. Papayat. Nagkakilala ako, umorder isang case nun. Inom lang. Wala rin. Bakit? Anong sabi sa commercial na? With proper diet and exercise. Kala mo makukuha yan doon sa pa-juice-juice. Hindi mo totoo yun. Sinubukan ko na lahat. Lahat ng papapayat. At saka anong araw, lahat ng papatangkad. Oh. Sinubukan ko na po yan. That's why a success story ko, nagkasakit ako. At dahil sa pagkasakit kong yun, ay may tinuturo ang Diyos sa akin. Hinayaan niya lang akong dumaan doon sa matinding pagsubok na yun. Para someday, preparado na akong pagtanggapin ang pagpapala ni Lord. Kasi napahalagahan ko ang mga bagay na kahit maliit, nakontento ka, pero pinalago mo. Parang negosyo. No?
So, yung physical health, napakahalaga po niyan. Maniwala kayo. Lalo na sa Diyos. This is the temple of the Holy Spirit. So, don't destroy this body. Nandiyan si Kristo nag-ahari sa iyo. Nag-ahari sa. So, ito masarap to eh. Kung ikaw ay nasa level na ikaw ay nag-weightlift na, para ka lang umiinom ng chocolate shake. Yan. Hindi ako gumagamit ng mga tableta. Protein, mahalaga. O, para ma-burn ang fats mo, ibaba mo yung calories. Ang tawag dyan ay calorie deficit. Papayat ka dyan. Papayat ka. Pero huwag mong kalilimutan ang mag-workout. Exercise. Kung hindi mo kaya, payo ko, lakad lang sa umaga, araw ka, 15 to 30 minutes, malaking bagay. At pagka nasa bahay tayo, marami masarap na pagkain, pagkatapos mo kaya ka, higa na, higa, kilos ka lang, nag-burn calories. Oh. Kaya meron ako na Mama, ako na bang maghuhugas ng pagkain ba? Wala. Basta po, ako na rin ang maglalaba. Kasi alam niya na yung mga lahat ng kilo sa bahay na yan, merong nagagawa sa kalusugan mo. Gumagalaw ka eh. Eh kung higa ka ng higa, nakahilata, manonood ka ng Netflix, tapos kakain ka na sitsirya, nakakaapat ka na palang piatos. Mary Grace Piatos. Oh, ang mahal-mahal sa Mary Grace, di ba? Sarap yun. Isang kalawakati yun. Eh, makita mo, nag-i-indulge ka sa mga anong araw, chippy sa umaga, cheese hop, cheese curl sa umaga, cheese curl sa hapon. Tira katwa ko. Mag-aalmusal ka, kakainin mo, chippy. Sa dami ng mga sitsirya ngayon, mamimili ka. Yung masarap, maraming masarap. Eh ako, tumitigim din naman ako minsan, pa isa-isa. O, isang piraso lang, ha? O, natikman ko. Okay naman pala. Pag mani, ako dati, maigi po yan sa brain. So, gumawa na po tayo ng hakbang. Hinahamo kayo sa challenge na ito, mga ka-health. Pwede kayo magtanong sa akin, i-PM nyo lang ako kasi hindi ko pa magawa yung mga paghihilera ng aking sasabihin at ituturo. At meron din ako mga pagkakamali na itinutuwid ko. Mabuti lang magsimula ka ng tama kaysa nagsimula ka ng tama tapos napunta ka sa mali. Di ba lang nagkamali ka pero naitatama mo. Tama po ba, mga ka-health? So, ang success story ko na ito ay hindi ko kinakahiya na sabihin. Nung ako ay nakita nyo, napakalaki ng katawan ko. Sobra ako sa taba. Overweight. Ayan, sakit ng tuhod ko. Hindi ba kaya ng katawan mo eh. Ng paa mo yung bigat mo. Oh. So, hindi ka confident. Maliban na lang yung iba. Yung iba, may mga nakita ako kasi maaaring meron namang makasakit na PCOS o talagang mataba ka nilang mga buto at pero pwede po pumayat. Sabihin, ganun ang alibay nila, hindi ako pwede, meron akong hypothyroidism. Ako rin meron doon. Hindi ako pwede, may PCOS ako. So, ang dami nating excuses para hindi pag-exercise. Pwede kang matransform. Hindi, ganito talaga lahi namin tabain. Hindi. Pagkain yan. Kung tabain man, ang iyong pamilya, katulad ko, pwede kang matransform. Pwede kang matransform. Hindi naman namamana basta-basta lang yan eh. Hindi lahat ng sakit namamana. Na-acquire mo yan. Sa maling paniniwala mo, ay akala mo, meron mga ganun, akala mo, ang daming alam eh. Alam mo. Tahimik lang ako.
Kasi alam ko eh. So ngayon, magmalaki ka pag na-transform ka na. Magugulat ka, wala palagi posible. Sabi nga namin no, kakaibigan ko, itong tiyan na to, malabo na ito kahit anong gawin mo. Hindi, tigas niyan, ang laki-laki na. Uy, ako yung laki. Nabago, nag-transform. Kasi nothing is impossible. Health is wealth. Tandaan po natin yan. If you are healthy, you are wealthy. If you are healthy, you can produce your own wealth, even material wealth. Bakit? Kasi healthy ka eh. Pero kung ikaw ay mahina na, lalo sa bansa natin, dito hindi na tumatanggap ng matatanda, mga senior. Pero ngayon, merong sinasuggest na katulad sa ibang bansa, sa Singapore, huwag mo siya tutulungan, 65 na yun, tatrabaho pa rin. Kasi kaya pa eh. Yan, tingin natin kasi, 60 na siya? Tanda na yun. Ang dami ko pong kilala. Ako, 2 taon na 60 years old na. Ang dami kong kakilala, 60 plus na. Pero, iba. Oh. Yun naman, ang dami ko naman kilala, wala pang 50, parang uugod-ugod na, parang hukluban na. Bakit? Wala naman siyang pakialam sa katawan eh. Hindi siya nag-ipon. Namatay kasi hindi siya nakapagpagamot. Walang pambili ng gamot eh. Ang dami ko nakikita artista ganyan. Hindi nakaipon, nagwalwal, o nagkasakit. Wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. O anong ginawa? Hanggang sa lumabas na yung mga sakit, komplikasyon. Hindi makapagpa-check up. Walang pere. Hindi makapagpagamot. Walang pere. Yun. Kinamatayan. Hindi naman po kalooban ng Panginoon na tayo laging humina at hanggang mamatay. May oras tayo kung talaga mamatay ka. Pero kahit na nag-workout ka, oras mo na eh. Pero kung alam mo na pwede mo dagdagan ang buhay mo para ikaw ay maging pagpapala sa mga mahal mo sa buhay. Tingnan, asukasuhin mo ngayon ang sarili mo. Hindi nga prevention, cure naman. So, salamat po sa maikling panahong ito at salamat sa mga nag-join. Carolina Garcia, thank you very much. Si Tori Lim, thank you very much. Renato Acevedo, thank you for joining. Shout out there. Kay Tony Lim, yan. So, Eduardo Jr., thank you for joining. God bless you. And, okay, yes, of course, we invite you. And sa live na ito, marami pa akong